Nakausap po namin kanina ni Manong Ted, doon nga po sa tanong ni Manong Ted, tungkol po sa pagkakadawit ng inyong pangalan dito sa affidavit nitong mga sinasabing mga testigo na nakakita daw first hand ng pagtanggap ng mali-maletang pera ng ilang opisyalis ng gobyerno. Kasama po kayo dito sa number 44. Though kanina, may sinasabi siya na error on his part, pero sa dulo, tinanong ko ulit siya, ano po ba talaga, error po ba yung pagkakasama ni Leila de Lima kasi hindi pa nga po siya part ng Congress during that time o hindi? Ang huli niya pong sinabi, tumanggap daw po kayo hindi maleta kundi paper bag. Ano pong tugon niyo doon? Nako, I categorically, firmly deny that. Absolutely deny that. Wala akong natatanggap na anuman, whether maleta man yan o paper bag man yan o kung ano man yan na may pera. So I totally deny that. Alam mo, DJ Chacha, ayaw ko na nga sanang patulan nito kasi nakakatawa. Siyempre nakakagalit na nakakatawa dahil andyan na naman yung mga kasinungalingan na yan at dinadawit na naman ako. Hindi na ba sila nagsasawa sa pagdadawit sa akin? Na ginawa na nila sa akin yan. Yung mga pag-iimbento ng mga ganyan, ng mga storya. Nakatawa-tawa. It's just so ridiculous to me. It's just so absurd to me na ganyan, ng mga sinasabi na either maleta yan o paper bag. Sinabi ba niya magkano daw? Wala pong nabanggit. Actually, dito po kasi sa affidavit nila, nung binabasa namin, and even yung ibang inaakusahan, ang hinahanap din po nila is yung detail. Wala pa po silang inilalabas na detail dito, though soon, ang sabi niya rin kanina, magkakaroon daw ng isa-isang affidavit, lahat ng 18 na mga dating sundalo. Pero dito po sa hawak namin ngayon ni Manong Ted, wala pong detalye. Representative, ang sinasabi nyo, this is absurd, nakakagalit, na nakakainis yung nangyayari na nadadawit yung pangalan ninyo. Kung hindi po totoo, ano po kayang motibo nito? Bakit ganito at nadadamay pong pangalan nyo? Ito po yung naiisip kong posibleng motibo. Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against VP Sara. And then even before that, di ba nung nagka-Quadcom hearing, ay naimbitahan po ako doon 2 beses na resource person. And I did testify about the DDS and then yung mga EJKs doon. At nakita nyo nga yun, nakatabi ko pa nga yung dating Pangulo doon sa hearing na yun. Di ba? So, teka lang, and then, eto nga, magsisimula na yung impeachment proceedings sa Lunes before the Committee on Justice. And I happen to be an endorser of 2 out of the 4 complaints. At saka, hindi naman ako nawawala sa radar nila yung mga yan. Yung mga gusto talagang manira sa akin na hindi ko nga maiwasan isipin yung alam nyo na, yung ginawa nga sa akin noon, yung mga pag-imbento din ng mga testimonya sa akin ng mga so-called witnesses na yon from the National Bilibid Prison. So parang nagiging copycat sila ng mga pinaggagawa noon ni Secretary Aguirre. Kasi he was overlooking all of those operations ng black propaganda and smear campaign against me, all that vilification. Kaya lang, ayaw ko nga sana talagang patulan ito. But I had to issue a statement yesterday, a short reaction, kasi baka may mga mapaniwala na mga gullible. Although siguro naman, hindi naman nila basta-basta maloloko yung karamihan ng mga tao sa ganyang mga istorya. Napaka-ridiculous po yan. Whether maleta yan o paper bag, wala po akong natatanggap. Kung kanino mga paper bag ng pera, kung ano ng supposed na laman ng paper bag na yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!